What is up guys? Another day, another vlog. So magandang umaga ulit sa inyong lahat. And for today's video, papakita natin kung paano natin itutuwid yung yupi or pilipit na tenga ng ating mga bisirong kambing. So bago ang lahat, sa mga hindi pa subscriber, please subscribe to our channel and Tong's World, and hit nyo na rin ng notification bell para updated kayo sa ating mga next YouTube videos. So it's a beautiful day again guys. Exactly 3 PM na po dito sa amin. And yun nga, nabanggit natin na papakita natin kung paano natin tutuwid yung yupi or pilipit na tenga ng ating mga bisirong kambing. Kasi may mga cases talaga na may abnormalities sa ating mga alagang kambing, especially dito sa mga malalahing kambing. Itong mga upgraded natin, may na-experience din tayong mga ganitong cases. And ipapakita natin kung ano ang itsura niya. So guys, disclaimer lamang po, hindi po tayo veterinarian or hindi tayo expert sa mga ganitong bagay. Ito po ay based lang sa ating experience. Yung mga ipapakita ko sa inyo ay madali lang naman gawin, lalo dito sa mga kagaya natin na nag-aalaga ng mga kambing. So ito, okay lang din naman na hayaan nyo na wag itutuwid yung tenga nila, pero mas maganda kasing tignan kapag maituwid or bagsak yung kanilang tenga, especially dito sa mga may lahing Anglo. So dito may example tayo na isa na hindi na ituwid nung kapapanganak. So ito, di ko sure kung pwede pa siyang ituwid. So guys, yung mga ganitong cases, kailangan pagkapapanganak, doon yung sila lalagyan ng nilalagis tenga. So mamaya natin papakita. Ito yung pilipit ang tenga. Ito yung sample natin. Ayan. Oops, naihian ka na. Excuse me. Ayan, ayan yung tenga niya. So, pilipit. Ayan, pilipit yung tenga, di ba? Mas magandang tingnan yung isa, tuwid. Ayan. So, pag mga ganitong cases, kasi, ang nangyayari, parang hindi siya nagmumukhang upgraded dahil nga sa tenga niya. Tapos, parang mas maganda kasi tignan pag tuwid. Yan, gagaya nung isa. So, ito guys, nasa 1 week na yung edad nitong kambing na to. Kaya hindi natin sure kung pag nilagyan natin ng tape, is may tutuwid pa. So guys, nung kapapanganak ito, hindi kasi natin yan na ituwid, kaya ganyan yung tenga niya. And kung itatry naman nating lagyan ng ganun, hindi natin sure kung maitutuwid pa. So mas maganda guys na kapag kapapanganak ng inyong alagang kambing, doon kayo maglalagay nung pangpatuwid natin ng tenga nila. So itong case nito, itatry din natin na lagyan ng ganun kung maitutuwid man siya, or kung hindi, ayan na lang natin na ganyan. So nangyayari daw yan base dun sa ibang nag-aalaga ng kambing, kapag pinurga nyo yung inahin habang buntis. So yung pinagpupurga natin sa mga buntis is yung fenbendazole. So pwede sa mga buntis yun. And yun nga, nabanggit niya na may possibility na magkaroon ng abnormalities yung magiging anak, which is isa na rin ito, yung pilipit ang tenga. So wala namang kaso sa kalusugan nila yan. Bale, mas maganda nga lang talagang tignan pag straight yung tenga. Tignan nyo naman, oh, masisigla pa rin naman sila kahit papaano. And di naman sila nagkakasakit. Ayan, ayan ang itsura niya guys. Tignan nyo. Oh, itsura niya sa likod. Ayan. Parang legs. Nakayupi. O, ayan o. Ayan, itsura niya o. Pilipit. Ayan. Compare dun sa isa, tuwid yung tenga. Ito, si Dappled. Oop, yan. O, mas magandang tignan, di ba? Ayan. Yan ang pagkakaiba nila. So, ipapakita natin kung paano yung ginagawa natin kapag may mga ganyang cases. Hello tenga. So ayun si tenga oh, nakapastol. Update din pala kay tenga. Since December, 'di ba, pinapastolan natin siya. So naka 1 month na siyang naipapastol dito, and maganda naman yung
nangyari kasi nagkaroon na siya ng laban, mas tumaba siya ng konti. Tapos hindi na rin siya wild, hindi na siya mailap gaya ng dati. So nasanay na siya dito sa pastulan. Ayun siya. Sanay na siya sa pastulan, and iniiwan na natin siya dito. Hindi na rin siya umiiyak kapag naiiwan. Guys, tignan nyo pala yung nangyari sa ating mga mulberries, oh. Yan, pumangit. Ang nangyari dito, nagkaroon siya ng insekto or yung mga kumakapit dito, hindi natin sure kung anong tawag doon. Tapos nagkaroon siya ng samrid, tawag sa amin yun eh, yung bulate na makate, na delikado rin sa mga alaga nating kambing. Kaya hindi tayo nagpapakain ngayon ng mulberry leaves dahil nga doon sa mga yun. Ang kadalasang nagkakaroon din nun is yung ipil-ipil. So pag nagpapakain ka ng ipil-ipil, mas maganda rin na chinecheck nyo bago nyo ipakain sa mga kambing, kasi nga nagkakaroon sila nung uod na makati. Lagyan na lang natin sa screen yung picture para alam nyo kung ano itsura nun. So ayan, oh, pinudpud na yung mga dahon. Gagawin natin dito, try natin siyang isprehan ng pamatay sa insekto tsaka sa uod. Oh, halos lahat ng dahon dito inuunti-unti nila, pati yung Himalayan natin. Yan pa. Oh, yung dulo na part, yun yung tinitiran nila eh. Ayan, oh, kaya yan. Yung dahon ng Himalayan, oh, laki. Pati dito, ayun, sa dulo, mga tinitira ng insekto. So kailangan ma-spread muna natin ito. So guys, dito tayo sa ating kulungan ng mga kambing. And halos lahat sila nanganak na. Ito, nanganak kahapon, 2. Yung anak niya yung papakita natin, yung pilipitang tenga, pero na ituwid na natin. Tapos ito nanganak din nung parang linggo. Tsaka si Ilong. Saan yung anak ni Ilong? Ayun, nagtatago yung anak niya. Nasa loob. Laki ng anak niyo. Medyo matapang si Ilong, kaya layutan ng konti. Makamanuwag. Ayun, oh. Nagtatago. So guys, ito yung isang anak. Yung isang anak niya is okay naman yung tenga. Ayan. Pakita natin. Ito. Pumupups na siya. Puro colostrum yan, kaya ganyan yung kulay ng puwet niya. Ayan, tsura nung isang anak nung brown natin na kambing. Tapos yung kapatid niya is nandito. Ito yung nilagyan natin ng charan, ito, pang-ipit ng damit. So ganyan lang gagawin nyo. Kuha muna kayo ng papel or karton gaya nito, itupin nyo, tapos lagay nyo sa bandang dulo ng tenga nila, and isabit nyo yan for 1 day. Makikita nyo, tutuwid na rin yung tenga nyan. So ganyan lang yung gagawin nyo guys pag tupi yung tenga ng mga laga nyong kambing. At kung gusto nyong maituwid, so wag nyo siyang hahayaan na lumipas ng ilang linggo kasi titigas na yan. Mahirapan na kayong ituwid yan. Yung nandun sa labas, itatry lang din natin yan kung gagana pa sa kanya yung ganitong method. So ito, kaninang umaga natin yan nilagay, tapos aalisin din natin ngayong hapon. Halika rito. Ayan, mga ano pa to eh, kahapon nanganak kasi ito ng bandang 3 PM. So ayan, anak niya, oh. Dalawang babae. Ayan, halika rito, pakita natin. Ayan, yan ang itsura niya guys. So try nating silipin kung tumuwid na. O yun, tumuwid na. Hindi na siya pilipit. Ayan, tignan natin kung tutuwid na diretso. Ayan, muna natin siyang dumede. Kapatid niya, hinahanap niya yung nanay. O, dito, halika rito. Hali. Itong nag-iisang anak naman nito, ang ganda ng kulay, oh, dappled. Malakas talaga yung dugo ni tenga. Nagkakaroon ng dappled dito sa mga anak niya. Ayan guys, pinatapos muna natin siyang dumede. So update sa tenga niya. Ayan, medyo dumiretso na. Unlike kasi kanina, gaya nung isa dun sa likod, ayun, no, hindi diretso yung tenga. Mas okay kasing tignan pag ganyan, nakabagsak. Ayan, diba?
So ganun lang yung technique kung gusto ninyong maituwid yung tenga. Sa mga native naman wala nang problema doon kasi kadalasang tenga naman ng native is nakapatulis. Itong mga Anglo kasi kailangan nakabagsak yung tenga, mas okay tignan. Okay na, medyo okay na yung tenga niya. Observe pa natin kung bumabalik siya, lagyan ulit natin mamaya. So tuwid naman, oh. Ito pa yung anak naman ni Mikmik. Pasok na rin natin. Ganda rin ng anak niya, oh. So, brown. Boer Anglo. Oh. Yan naman ang itsura niya. Di ba ang dami nating produce ngayon na bisiro. Ito minsan maharang sa daanan eh. Ito ka. Yan. So guys, ayan na sila. Yung iba nandun pa sa pastulan. Bale, meron tayong ngayong 9 goatlings. So siyam yung ating produce ngayong January. Halos sabay-sabay silang nanganak. Sunod-sunod na araw. Kasi may napansin din tayo, pag naglandi yung isang kambing, parang lahat na sila naglalandi. Kaya, ayun, maganda nga na nagsabay-sabay sila. Bale, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 na yung ating kambing ngayon. Minus natin yung 5 na binenta natin last time. So, yun lang. Yan ang mga natira dito sa ating mga alaga. So, dito, pag lumaki yung mga yan, try natin ibenta si tenga or hanap tayo ng kasop kasi hindi naman pwedeng mag-inbreed. So, mga yan, anak niya na. Bale, mga babae dyan na goatlings. Siyempre, hindi naman natin pwedeng pa-stud sa tatay niya yan. Mas maganda yung kukuha tayo ng ibang papalahin natin. Kung meron tayong mahanap na kaswap, pakipag-swap na lang din tayo. Same na Anglo Noob yan. Ito, ang ganda ng anak niya. Laki, oh. Nag-iisang babae. Ayun, nanay. So, ito, dalawang babae naman. Ito, isang lalaki. Yung anak ni Ilong, ayan si Ilong, lalaki yung anak niya din. Tapos yung nandun sa kabila, isang babae, yung isang inahin, isang babae, isang lalaki. Tapos dun sa isa, triplets, dalawang babae, isang lalaki. So marami tayong produce ngayon. Karamihan dyan anak ni tenga lahat. Tayo na tayo nitong mga kambing. Me kunin natin ng iba para makita nyo rin lahat yung ating mga kambing na bagong panganak. Dito naman sa isa nating kambing, ayan, oh, kapatid nila yan, mas panganay. Tapos ito yung bagong panganak, 3. So mabilis nga mag-hit itong native natin. Yun naman ang ganda ng native, no? Mabilis silang mag-hit. Tsaka advantage ng ipapastol, napapansin natin, ang napoproduce nilang mga goatlings is triplets, yan, quadruplets. Pasok. Bali, ang wala pa dito is yung si tenga tsaka yung isang inahin natin. So that's all for today, guys. See you next vlog and happy farming sa inyong lahat. Thank you for watching. Bye bye.